Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka at sambahin ang Panginoong butihin. Ialay ang awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay ang awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami.
Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginagawa mong kami magkaisa ng kalooban. Ipagkaloob mong ang iyong mga utos ay aming mahalin. Ang iyong mga pangako ay hangarin naming tanggapin upang sa anumang pagbabago sa paligid namin, manatiling matatag ang aming loobin sa tunay na kasiyahang matatagpuan sa iyong piling. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipinamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nilang ito'y hula o pahayag, o kaya'y sulat na galing sa amin, o sa anumang paraan. Huwag kayong padadaya kanino man. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kalulatian ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga mga kapatid, manatili kayong matatag sa mga katotohanang itinuro namin sa inyo, maging sa salita o sa sulat. Aliwin nawa kayo ng ating Panginoong Hesukristo at ng ating Diyos at Ama, na umibig sa atin at sa kanyang habag ay nagbigaw sa atin ng walang pagbabagong lakas ng loob at matibay na pag-asa. Bigyan nawa kayo ng matatag na kalooban upang inyong maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy paririto upang hatulan niya tayo. Panginooy paririto upang atulan niya tayo. Panginooy siyang hari sa daigdig ay sabihin. Sa libot ay matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat ay pantay sa paningin. Panginooy paririto upang atulan niya tayo. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikhang nasa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroroon ay sumisigaw. Panginooy paririto upang atulan niya tayo. Pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Ang poon ay pupurihin pagkat siya ay daratal. Paririto sa daigdig upang lahat ay hatulan. Tapat siya kung humatol at lahat ay pantay-pantay. Panginooy paririto upang atulan niya tayo. Ng Diyos, ganap nito ng tatalos. Tanang ating niloloob. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumirin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo,
mga mapag-imbabaw, ibinibigay ninyo ang ikapu ng gulaying walang halaga, ngunit kinaliligtaan ninyong isagawa ang lalong mahalagang aral sa kautusan, ang katanungan, ang pagkahabag, at ang katapatan. Tamang gawin ninyo ang mga ito, ngunit huwag naman ninyong kaliligtaang gawin ang iba. Mga bulag na taga-akay, sinasala ninyo ang niknik sa inyong inumin, ngunit nilulunok ninyo ang kamelyo. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, nililinis ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob nito'y puno ng mga manghuthot ninyo dahil sa kasakiman at pagsamantala. Bulag na pariseyo, linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapanalig. Mga kapatid, magandang simulan po natin ang ating pagninilay sa isang mahalagang katanungan. Papaano ba tayo nagiging tapat sa Diyos na ating pinaglilingkuran? Sa mga tuwid, mga kapanalig, ang katanungan na ito ay mahalagang pagnilayan natin. Halimbawa na lamang, papaano ba tayo nagiging tapat sa Diyos na ating pinaglilingkuran bilang mga magulang? Papaano ba natin pinakikinggan ang ating mga anak? Papaano ba natin sila inaalagaan? Tunay ba natin silang nauunawaan? Lalo tigit yung mga nangyayaring kaganapan sa ating lipunan. Nakakalungkot man na ang mayroong kagagawa nito ay kabataan, may mga pagkakataon na dapat nating baliktanawan ang pinag-ugatan ng kanilang pinagmulan. At sino yon? Hindi po ba sa loob ng tahanan? At sino ang nag-aaruga sa kanila? Mga magulang. Hindi ko po sinisisi mga magulang, pero malaki po ang aspeto at responsibilidad po natin sa ating mga anak. Bilang may asawa, papaano ba natin isinasabuhay ang ating pagiging tapat sa mag-asawa kung tayo naman ay may mga pagkakataon na hindi po tayo nagkakaunawaan? Ang iniisip natin ay ang ating sariling kapakanan. Baka nga ilan sa inyo hindi pa rin po nag-uusap, di ba? O kaya naman may ilan sa inyo mahirap magpatawaran. At higit sa pinakamahalaga, papaano natin ay sasabuhay yung katapatan na ating ipinahayag nung tayo ay ikinasal sa harap ng altar. Kung ikaw naman ay isang anak, papaano mo na isasabuhay ang iyong katapatan sa Diyos na iyong pinaglilingkuran kung ay naatubag mo lamang ay ang paglalaro ng mga mobile games o ang pag-TikTok, pag-social media, wala ka ng oras sa iyong pamilya, palagi kang nasa iyong barkada. Kapag mayroon kayong family gathering at mayroon din kayong mga gathering lang iyong mga kaibigan, mas inaatupag mo pa ang sumama sa kanila, mag-malling o pumunta kung saan. Anak, magandang makita na ikaw din ang isang anak ng iyong magulang at dapat maipakita mo na ikaw ay tapat sa Diyos sa pagtulong sa iyong pamilya. Kung ikaw naman ay kapatid, papaano mo na isasabuhay ang katapatan sa Diyos na iyong pinaglingkuran kung hanggang ngayon ay nagbabanghayan po kayo? Yung tipong nag-aaway tayo ng dahil sa maliit na bagay, yung pwede naman mapag-usapan, pero hanggang ngayon hindi pa rin magkaunawaan. Yung iba nag-aaway ng dahil sa mana, hindi po ba? Ibig sabihin, magkapatid nga kayo sa dugo, pero wala naman kayong pakialamanan. Nakakalungkot po, hindi po ba mga kapanalig? Kung ikaw naman, pasintabi po, kung ikaw ay leader sa kahit anong larangan, papaano mo na isasabuhay ang iyong katapatan sa Diyos na iyong pinaglilingkuran kung ang palaging iniisip mo lamang ay ang iyong sarili at hindi yung mga tao na pinagkatiwala sa iyo ng Diyos? Kumbaga wala ka nang pakialam kung meron kang apakan na ibang tao, hindi po ba?
Wala ka na nga pakialam kung mayroong masilang moralidad, basta ikaw ay makaangat. Basta ikaw ay nakatataas. Kahit yung iba, nahihirapan. At syempre tayo, bilang mga Katoliko, papaano ba natin isasabuhay ang ating katapatan sa Diyos na ating pinaglilingkuran kung may mga pagkakataon na tayo po ay walang pakialam sa ating kapwang nangangailangan? Mga kapatid, maganda makita po natin na sa ating mga pagbasa, ipinapakita po sa atin na bilang mga Kristiyano, tayo po ay dapat magsabuhay ng ating katapatan sa Diyos. At may 3 pamamaraan po na iniimbitahan tayo upang tayo ay maging tapat na mabuhay bilang mga Katolikong Kristiyano. Una, kababaang loob. Kung mapapansin po natin sa ating Ebanghelyo, galit na galit si Jesus sa mga Pariseo at mga Eskriba. Anong tawag po niya sa mga Pariseo at mga Eskriba? Sa Ingles, hypocrite. Sa aba ninyo. Diba? Yun po yung panimula ng mga salita sa ating Ebanghelyo, sapagkat nakikita niya na yung mga Pariseo at yung mga Eskriba ay hanggang panlabas lamang. Kaya naman mga kapatid, magandang makita natin na nagsisimula ang ating katapatan sa Diyos sa pagkakaroon ng kababaang loob. Na makita natin unang-una na ang lahat ng meron tayo ay mula lamang din sa Diyos. Ang lahat ng meron tayo ay ibabalik din natin sa Kanya. At magandang makita natin na mababalik natin ang lahat ng ito kung mayroon tayong kababaang loob dahil alam natin na wala lamang tayo kumpara sa pagmamahal na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Mahirap sa isang taong mapang-ibabaw, sa isang taong mayabang ang maramdaman ang pagpapala at pagmamahal ng Diyos. Kasi believe na believe siya sa kanyang sarili. Ang turing niya sa kanyang sarili ay parang Diyos-Diyosan. Dahil lahat ay kaya niyang gawin, wala siyang kababaang loob, at dahil dito sarado ang kanyang puso na tanggapin anuman ang ipinagkaloob na biyaya sa kanya ng Diyos. Kaya mga kapatid, mahalaga na ang unang bagay na dapat nating makamtan para maisabuhay natin yung ating katapatan sa Diyos ay pagkakaroon ng kababaang loob. Sa harap ng Diyos, alam natin, we are nothing. Pangalawa, may sasabuhay natin ang ating katapatan sa Diyos na ating pinaglilingkuran sa pagkakaroon ng busilak na puso. Alam niyo po, napakaganda ng binanggit ni Jesus sa ating Ebanghelyo nung kanyang sinabi sa mga Pariseo at mga Eskriba na linisin mo muna ang mga nasa loob ng tasa at ng pinggan at magiging malinis din ang labas nito. Ibig sabihin mga kapatid, hindi mahalaga kung ano yung nasa labas natin bilang Katoliko Kristiyano. Ang pinakamahalaga ay yung nasa kalooban natin. Siguro magandang tanungin po natin yung ating mga sarili. Kamusta ba yung kalooban natin? Yung kalooban po ba natin ay mayroong busilak na puso, busilak na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa? Ibig sabihin mga kapatid, dito ay nahamon tayo ni Jesus na tignan muna natin yung ating kalooban, yung ating sarili, bago tayo magmalinis. Katulad ng mga Pariseo at Eskriba, ipinapakita nila sa maraming tao na sila ay parang malinis, pero deep inside, nabubulok sila. Baka naman ganito rin tayo, mga kapatid, mga kapanalig. Bilang Kristiyano Katoliko, hanggang panlabas lang tayo. Ipinapakita natin that we are like saints. Parang mga banal kung makapagdasal. Parang mga kung sino kung nasa loob ng simbahan. Pero deep inside, tayo po ay nabubulok.
lalo na nabubulok sa paggawa ng kasamaan at kasalanan, sa hindi pagiging totoo sa Diyos. Hindi ba nakakalungkot? Kaya nga ang simbahan, mayroong biyayang ipinagkakaloob sa atin na mula din sa ating Panginoong Hesukristo. Walang iba kundi ang pagkakataon na makipag-ugnayan sa Kanya, humingi ng kapatawaran sa Kanya sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. At sa pamamagitan ng sakramentong ito, kapag tayo ay mayroong pusong tunay na kayang magbalik loob sa Diyos, buong kababaang humaharap sa Kanya at humihingi ng tawad, pinahihintulutan natin ang Diyos na linisin ang ating puso nang sa gayon magkaroon tayo ng busilak na kalooban. Pangatlo, may sasabuhay natin ang ating katapatan sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Alam niyo po, oo, mahalaga na tayo po ay mayroong kababaang loob. Mahalaga na tayo po ay mayroong busilak na puso. Pero dapat, ito ay maisabuhay natin sa ating pagmamahal sa kapwa. Hindi ba ito yung problema ng mga Pariseo at mga Eskriba? Ang pinapakita lang nila ay yung labas na ginagawa nila. Pero hindi naman ito totoo. Dahil wala silang kababaang loob at walang silang kabusilakan ng puso. Kaya tayo mga Katoliko Kristyano, hinahamon tayo na dapat maipamalas natin ang ating pagmamahal sa Diyos, ang ating kababaang loob, ang ating kabusilakan ng ating puso, lalo tigit sa ating pagmamalasakit sa kapwa. Yung pagmamahal natin sa kanila. Kaya nga diba, sinasabi ni Jesus sa mga Pariseo at Eskriba, wala kayong katarungan, wala kayong pagkahabag, kayo ay mayroong lamang kasakiman at pagsasamantala, sapagkat ang iniisip nyo lamang ay ang inyong sarili. Kaya napakaganda ng hamon dito ni Jesus. Magkaroon tayo ng pagmamalasakit sa kapwa natin, lalong-lalo na yung mga nangangailangan. Katoliko ka? Ipamalas mo ito sa iyong pamilya, sa iyong magulang kung ikaw ay anak. Diba? Sa iyong mga kapatid, sa iyong pamayanan, sa iyong lipunan, at lalo tigit sa ating bansa. Nangangahulugan lamang na mayroon tayong pananagutan sa bawat isa. Iparamdam natin na ang bawat isa ay mahalaga. Iparamdam natin na tayo ay konektado sa pagmamahal ng Diyos. Huwag natin iparamdam na may kapatid tayong nangungulila, nag-iisa sa kanyang buhay. Kapag tayo ay nagmamalasakit, dahil mahal natin at mahal tayo ng Diyos, nakikita sa atin ang presensya ng kanyang pagkalinga at pagmamahal. Huwag nating kalimutan lalo tigit yung mga kapatid nating nangangailangan at kinakalimutan na ng lipunan. Kaya mga kapatid, muli, maganda makita natin, tayo ay dapat maging tapat bilang mga anak ng Diyos. 3 bagay ang hinahamon sa ating na dapat nating gawin. Una, magkaroon ng kababaang loob. Pangalawa, magkaroon ng busilak na puso. At pangatlo, ipamalas natin ito sa ating pagmamalasakit sa ating kapwa. At sa bandang huli, ano ba ang makakatulong sa atin? Sinabi ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga Tesaloniko, tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng mabuting balita. Mabuting balitang ipinahayag namin sa inyo upang makasama sa kalwalatian ng ating Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan ng mabuting balita na ito, pagkakalooban tayo ng matatag na kalooban upang maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ibig sabihin mga kapatid, dapat lahat ng ating ginagawa ay nakaangkla
sa mabuting balita ng Diyos. Dapat lahat ng ating ginagawa sa mabuting balita, dapat tayo palagi humingi ng tulong at saklolo. At sa pamamagitan ng mabuting balita, magagawa natin magkaroon ng kababaang loob, busilak na puso at pagmamalasakit sa ating kapwa. At sa pamamagitan ng mabuting balita, matutulungan tayo nito upang tayo ay mabuhay ng mayroong katapatan sa Diyos. At sa huli mga kapatid, pahintulutan niyo po akong muli na iwan sa inyo ang ating katanungan. Kapatid, Katoliko ka, tapat ka ba sa Diyos na iyong pinaglilingkuran? Amen. Natitipon bilang bayan ng Diyos, dalhin natin ang ating mga pangangailangan sa Ama na manalig tayo na Kanyang pagbibigyan ang ating mga kahilingan. Ang ating tutugon, Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang simbahan naway maging gising sa kanyang tungkulin na ipalaganap ang katarungan para sa lahat sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod sa mga dukha. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway maging tapat sa kanilang pagbibigay ng serbisyo at pagsasakatuparan ng mga programa para sa mga mahihirap at napapabayaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga empleyado at mga manggagawa naway maging magalang at magpakatotoo sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga may sakit at may kapansanan naway makatagpo ng paglingap at kapanatagan mula sa kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming pananalangin. Ang mga lumisan na sa buhay na ito, naway magkaroon ng walang hanggang kaligayahan sa piling ng mga banal sa kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, basbasan mo ang taos-puso naming panalangin. Amang nasa langit, palalimin mo ang aming pananampalataya upang umunlad kami sa iyong pag-ibig at lagi kaming maglingkod sa iyo na may kagandahang loob at katapatan sa aming puso. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagkakala mo at tanggapin. Mahal naming Diyos, Pinoon.
kapangalan namin Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong mga amay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanabangan at sa buong sambayan banal. Ama naming lumika, pinagkamit mo kami ng iyong pagkupkop, pakundangan sa isang pampalagiang paghahandog, kaya't sa iyong sambayanan ay iyong ipagkaloob ang pagkakaisa at kapayapaang nagbubuklod, bunga ng aming mga alay na iyong ikinalulugod. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumurin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagkatiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niya sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo sa mundo, Diyos na makapangyarihan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O ang Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming lahat, ngayon at magpakailanman. Ama,
Ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Elias na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagidapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ng pagupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Tayo'y mga anak ng Diyos, kaya tayo'y dumulog sa ating Amang nasa langit. Sumasalangit ka sa mahina. Ngalan mo mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa. Hinihiling namin kami idiyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos.
sa amin ang kapayapaan. Ito ang kodero ng Diyos, ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lubusin mo sa amin ng kagalingang bigay ng iyong pag-ibig na ngayon ipinagdiriwang at kami naway magkaroon ng ganap na kaunlaran upang sa lahat ng aming pinagkakabalahan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, inaanyayahan ang lahat ng mananampalataya na makisa sa paggunita kina Santa Monica at San Agustin, kalakip ang pagbisita ng kanilang mga banal na relic dito sa Our Lady of Veritas Chapel. Inaanyayahan namin ang lahat na dumalo sa banal na misa dito po sa Our Lady of Veritas Chapel. Para po sa inyong pamisa, tumawag lamang sa Religious Department
0925-7931, local 129-131 at 137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang po si Binibining Renny Jose o si Miss Ali Nahe. Mga kapanalig, maraming salamat po. Ngayon po mga kapanalig ay gaganapin po natin ang panalangin para sa lahat ng may karamdaman. Para po sa ating mga kapanalig, ilagay po natin ang ating mga kamay malapit sa ating puso at damhin po natin ang mapagmahal na presensya ng Diyos. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang dakilang manggagamot at tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang lahat ng may sakit, physical man, emosyonal o espiritual. Hipuin mo po sila ng iyong mapaghimalang kamay at pagalingin ayon sa iyong banal na kalooban. Sa iyong mapagmahal na kamay, itinataas namin ang lahat ng may sakit, ang mga dumaranas ng kanser at matinding karamdaman, sakit sa puso at mataas na presyon, diabetes at iba pang sakit sa dugo, sakit sa bato at atay, arthritis, rayuma at pananakit ng katawan, karamdaman sa baga tulad ng hika at pneumonia, trangkaso, lagnat at iba pang impeksyon, mental health conditions tulad ng depresyon at anxiety, COVID-19 at iba pang viral diseases, sakit sa mata, tenga at balat, paralisado at may kapansanan. Hipuin mo sila, O Diyos, at pagalingin ayon sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng lakas ng loob at pag-asa at kapayapaan sa kanilang laban. Gamitin mo ang mga doktor, gamot at iba pang paraan bilang daluyan ng iyong kagalingan. Gayon din ang lahat ng nagpapagal upang sila'y gumaling. Bigyan mo po sila ng lakas upang kayanin ang anumang sakit ng kanilang pinagdadaanan. Ipagkaloob mo sa kanila ang kaginhawaan sa kabila ng kanilang paghihirap. Pagpalain mo rin ang kanilang pamilya at mahal sa buhay na nag-aalaga sa kanila. Naway huwag silang mawalan ng pag-asa kundi patuloy na magtiwala sa iyong pagmamahal at tabag. Sa lahat ng may mabigat na dinadala, ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Kasama kanila sa bawat sandali ng kanilang laban. Tulungan mo rin ang kaming maging instrumento ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-aalaga at suporta sa aming mga kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumirin. at pagpalain kayo ng mapagkalinga at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo at maging mabuting katiwala ng pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Umayo na, o bayan ng Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami